good day to each and everyone. I am Rashid Almariam, the fourth reporter of the Group 9. So, my assigned topic is all about the stages or the HIV stages and policies. So, first we have to know what are those stages of HIV. So, we have three stages of HIV. First is the acute HIV infection, which that is the first stage. The second is the chronic HIV infection, and then to be followed by the third stage, which is the acquired immunodeficiency syndrome or AIDS. No? So let's start with the first stage, which is the acute HIV infection. So in this stage, the people or the person who has HIV have a large amount of HIV in their blood. Of course, many people also experience flu-like symptoms. This stage is highly contagious, and early testing is really important. So yun nga, sa stage 8 is mabilis dumami ang virus sa katawan at mataas ang amount ng HIV ng taong or ng infected person. So maraming tao ang nakaka-experience ng flu-like symptoms tulad ng lagnat, sore throat, headache, or body pain. At madaling napapagod ang taong may HIV or may infection ng HIV. Pero mayroon din namang ibang tao rin na walang nararamdamang symptoms or any symptoms. Kaya hindi nila alam na infected na pala sila. So hindi sa mga taong nakaka-experience sa ganito or sa mga taong naaapektuhan or na-infect ng HIV pero wala silang nararamdamang symptoms ng HIV, as hindi nila nalalaman or malabong malaman nila na meron silang HIV. So of course sa mga flu-like symptoms din naman like headache, so ubo, lagnat, no? So dito marami ding tao na hindi basta-basta nalalaman na symptoms pala yun ng HIV, kasi nga normal lang iyon para sa iba na nararamdaman or symptoms ng sakit, no? So mahirap i-point out kung HIV ba yun or hindi. So ang stage din na ito ay highly contagious, or meaning to say madaling maipasa ang virus sa ibang tao. So kung ang isang tao na may na affected ng acute HIV infection is magkaroon ng contact sa isa pang tao, is madali or sobrang bilis lang na maipasa niya yung HIV infection sa taong nagkaroon siya ng contact. So kaya in this stage napakahalaga ng early testing para agad itong malaman at maagapan. So let's continue sa second stage, which is the chronic HIV infection. So or ang asymptomatic HIV infection. So sa stage na ito is patuloy pa ring dumadami ang HIV sa katawan ng tao or sa katawan ng taong infected ng HIV, pero mas mabagal na compare sa first stage na sobrang bilis ng HIV infection or sobrang bilis kumalat or lumala ng infection doon sa acute HIV infection. So hindi pala lahat ng acute as maliit or hindi masyadong nakakaapekto sa isang tao. Kasi si acute HIV infection is madali siyang kumalat. Mas mabilis yung pagkalat ng HIV infection sa katawan ng isang tao. Pero dito kay second stage, which is the chronic HIV infection, is hindi masyadong mabilis yung pagkalat ng HIV compared doon sa kay acute, no? Dahan-dahan lang siya or mabagal yung pagkalat ni HIV infection, pero kumakalat pa rin siya, no? So kadalasan sa
kadalasan is walang symptoms ang tao, kaya parang normal lang ang pakiramdam nila. So, kadalasan nga normal lang ang pakiramdam nila kahit infected na sila. Pero kahit walang symptoms, pwede pa rin nilang maipasa ang virus sa iba. Dito pumapasok ang importance ng proper treatment tulad ng antiretroviral therapy or ART. Ang ART ay tumutulong para makontrol ang virus at maiwasan ang pag-process or pag-progress nito into AIDS. Now, let's move forward sa third stage, which is the age or acquired immunodeficiency syndrome. Ito ang pinaka-severe na stage ng HIV infection. Sa stage na ito is sobrang hina ng immune system ng taong may symptoms or may HIV infection. Kaya hirap ang kanilang katawan na labanan ang infection at ibang sakit. Maaring magkaroon din ng severe illness tulad ng tuberculosis, pneumonia, matinding weight loss, at iba pang opportunistic na infection. Kapag walang treatment, magiging mahirap ang survival ng patient or ng isang taong may HIV. Pero with the proper medication and support, possible pa rin na humaba ang buhay or gumanda ang buhay ng taong may HIV. Kasi nga, ang taong may HIV or nasabi ko din kanina na ang HIV is hindi naaalis o hindi nawawala. Nagagamot lang siya or napapahina lang ang infection ng HIV pero hindi siya mawawala sa katawan ng isang tao. No? At ang HIV po, pag hindi dumaan sa proper medication or 100% na pwedeng ikamatay ng isang taong may HIV ang kanilang sakit or ang HIV infection. No? Now, let's talk about the prevention and treatment ng HIV. Let's talk about the prevention and treatment ng HIV. So, kasi nga, we need to be prepared na sa HIV kasi malalang sakit siya. So, dito may papanood ako sa inyong video ng HIV prevention and treatment. Parami ng parami ang populasyon nila. Ano po talaga yung nangyayari sa anak ko? May HIV po siya. Positive din po siya. Magpa-HIV test din po kayo, Mrs. At pwedeng isa ka sa kanila nang hindi mo nalalaman. Alam ko, malinis ka. Pero ngayon, dinamay mo kami ng anak mo. Hindi kita mapapatawad. Naiintindihan mo ba? MMK, Sabado, 8:30 p.m. So, dito, no, nalaman natin na important ang regular HIV testing, especially sa mga sexually active individuals. Kailangan din ng safe sexual practice tulad ng consistent use of condoms or rubbers para mabawasan ang risk ng transmission. Iwasan din ang sharing of needles dahil isa rin ito sa dahilan ng pagkalat ng HIV. So, sa kanina nga na pinanood ko sa inyo na video, nakita natin si wife, no, na nahawaan or nabigyan or share sa kanya ni husband ang kanyang HIV infection kasi hindi sinabi ni husband ang kanyang sakit or ang kanyang HIV infection sa kanyang wife, no. So of course, because of the blood, no, na namana din ng kanilang anak ang HIV na meron ang kanyang parents. So dito, kahit pala sa dugo, hindi lang pala sa laway or sa sperm na mamana or nakukuha or na natatransmit ang HIV kasi natatransmit din siya through blood or sa dugo. So, pagdating naman sa treatment, no, malaking tulong ang antiretroviral therapy or ART, no. Yun nasabi ko din yun kanina na hindi man nito totally naaalis ang HIV, nakakatulong naman ito para mapababa ang virus sa katawan. Napapalakas din nito ang immune system ng isang taong may HIV, na bibigyan sila ng mas healthy and longer life. This, no, di may face much brighter future kasi kapag hindi nga nabigyan ng proper medication ang HIV, pwede itong magdulot ng pagkawala ng buhay. So next, we are going to discuss the policy
of HIV and the Philippines. So we have the RA or Republic Act 11166, no? The Philippine HIV and AIDS Policy Act, no? So ang law na ito ay ginawa para palakasin ang response ng bansa laban sa HIV or AIDS, no? So pinaprotektahan ng RA 11166 ang rights ng mga taong may HIV or AIDS. Pinapalaganap din nito ang HIV education and awareness, no, sa mga schools, workplaces, and community youth orientation. Bukod dito, sinasigurado din ng Republic Act 11166 na may access ang mga tao sa prevention and treatment sa healthcare services at support system. So dito, nagbibigay sila ng free medication or free medical check-ups para sa mga tao para malaman kung meron ba silang HIV infection. So through pagpunta sa mga orientation or ng mga seminars ng community, ng school or ng iba pang iba pang lugar or ng mga agencies, as pwede nating malaman or pwede tayong makakuha ng free medical check-up para mapatest kung meron ba tayong HIV. So isa sa pinaka-importanteng bahagi ng law na ito is may confidentiality and non-discrimination. Ibig sabihin, hindi dapat husgahan or i-discriminate or ipahiya ang mga taong may HIV. No? Dapat silang tratuhin ng may respeto at pantay na rights or karapatan katulad ng ibang tao. So, and this why do we need to practice confidentiality sa sakit na ito or dito sa infection na ito? Ang HIV po, pag nagsabi sa iyo ang isang tao na they have HIV infection, is you should not share it with anyone. Na dapat sa iyo lang yon. Kasi kapag share mo ito sa ibang tao, according din to my knowledge sa senior high school, is kapag sinabi mo sa ibang tao na si ganito is may HIV, si ganyan is may HIV, pwede po na makasuhan ka ng 5 years or 5 to 10 years na pagkakulong through dito nga sa Republic Act 11166, kasi nga we protect the confidentiality and we do not do discrimination in this law, no? So now bakit nga ba importante or why why RA 1166 is important? So yun nga, as nasabi ko kanina, na it promotes confidentiality and non-discrimination sa mga taong may HIV. Of course, ang RA 1166 din po is nagbibigay ng knowledge sa atin kung ano yung pwede natin gawin kung may HIV tayo. So it of course, yun nga, nasabi ko din kanina na RA 11166 gives a free medication sa mga taong may HIV infection. So now, bakit nga ba important or why it is important for us a social worker or a future social workers na malaman ang about sa HIV infection? So, as a future social workers, mahalagang maintindihan natin or it is important for us to understand what is HIV. It is because we are working with individuals, families, and communities. So, maaring may mga tao tayong or may mga client na pwede nating maging client na merong HIV. So in that, alam na natin kung bakit, kung ano yung pwede nating gawin and why we should promote confidentiality and non-discrimination sa ating mga client. So maaaring maraming tao ang may HIV ang nakaka-experience ng discrimination, rejection, fear, depression at social isolation
isolation dahil nga natatakot sila. And of course, may mga tao din ang understanding sa HIV is konting touch lang as nakakahawa na siya, or sobra nilang dinidiscriminate ang HIV or ang people na merong HIV infection. So bilang social workers, rule natin ang magbigay ng emotional support, counseling at guidance sa kanila. So now, tumutulong din tayo sa pag-connect ng client sa healthcare services, financial assistance at support groups at iba pang community resources na makakatulong sa kanilang kondisyon. Kasi nga maraming mga tao ang walang knowledge about the HIV infection, and of course hindi nila alam kung ano yung mga pwede nilang lapitan or mga agencies na pwede nilang lapitan para maka-acquire ng free medication at ng mga support na makukuha sa ating government. So in conclusion, mahalaga na maintindihan natin ang stages ng HIV para sa early prevention, testing, and treatment, at ang government policy tulad ng RA 11166 ay malaking tulong para ma-protect natin at masuportahan ang mga taong may HIV. At bilang future social workers, it is our responsibility na tumulong at magbigay ng support at magtaguyod ng respect at equality para sa lahat ng tao, no? Thank you everyone, and I hope may natutunan kayo sa discussion ko. That's all for today. Thank you.